Eto pre, medyo matagal nating hindi na di-discuss to Siyempre hindi naman mawawala yung discussion ng GOAT, di ba? Tapos siyempre, Hamilton, 7, Schumacher, 7 titles. Pero bukod sa 7 titles ni Schumacher, ano pa bang meron sa kanya? Siyempre sa mga bagong fans katulad ko, ang alam lang namin, 7 titles. So siyempre, bilib na kami. Pero sa mga nakaabot sa peak Michael Schumacher dati, ano bang meron siya? Bakit siya GOAT? There are several reasons kung bakit tinuturing na isa si Michael Schumacher sa mga greatest of all time sa Formula 1. Kasi siya yata yung nagsimula ng blueprint for the modern F1 driver. Kasi dati, yung mga F1 driver, talagang papasok lang sa kotse and then mag-drive lang. Pero for Michael Schumacher, ina-emphasize niya na kailangan physically fit ka to drive. Mayroon siyang extreme physical fitness regimens. And then yung diet din. And then of course yung kanyang psychological warfare. Noon si Michael Schumacher na gagamitin niya lahat para manalo. He can get into your brain para ma-out of balance ba sa diskarte mo. Oh, okay. So parang si Schumacher, siya yung nagpasimuno na ang F1 driver dapat professional athlete yan, di ba? Tapos syempre mga panahon na yun, mga early 2000s talagang para sa akin pag hindi ka F1 fan, pero pag narinig mo yung salitang F1, isang pangalan lang ang maaalala mo dyan si Schumacher. Schumacher, puro Schumacher ang maririnig mo. Tsaka syempre, Ferrari, di ba? Kahit hindi ka F1 fan, yun ang alam mo, Ferrari tsaka Schumacher. Di ba? Pag medyo marunong-runong ka, makikilala mo sila Hakkinen, sila Barrichello, sila Fisichella, di ba? Pero pag talagang newbie ka talaga, pag wala kang alam, Schumacher talaga. Ano ba pinaggagawa ni Michael sa mga racing? Bakit parang naging global household name siya ng Formula 1? Nagsimulang makilala si Schumacher nung nag-move siya sa Ferrari noong 1996. Kasi by that time, yung last yata na championship ng Ferrari was 1979. And of course, syempre, ang dami pa rin mga fans ng Ferrari, yung mga tifosi, hindi pa rin nawawala. He's not even in the most dominant na team. He was very instrumental sa pag-rebuild ng Ferrari. Sinama niya kasi si Ross Brawn from Benetton to be his engineer sa Ferrari. So doon na nagsimula mag-rebuild. Trinay nilang tanggalin yung culture ba sa Ferrari kung bakit sila nangungulelat since 1979. And yun nga, nagbunga yung kanyang effort from year 2000. Talagang tuloy-tuloy yung kanyang panalo sa Ferrari. Kasi nandun na rin si Jean Todt, yung kanilang team principal. Yung trio na yan, Schumacher, Jean Todt, and then si Ross Brawn. So, talagang pul-pul pala yung Ferrari noon, Sobrang sikat from the history. Pero pul-pul bago dumating si Michael. Yes, correct. Actually, ang pinaka na-enjoy kong season yung 1999. Kahit na naging champion si Mika Hakkinen, doon talaga pinakita ni Michael Schumacher yung kanyang kalibre as a Formula 1 driver. Makikita mo yan lagi sa harap na silang dalawa nagwi-wheel to wheel ni Mika Hakkinen. Malakas na yung McLaren nun Yung Ferrari nun, hindi pa sobrang lakas ng kotse nila. Hindi pa. Pero dinadala na ni Schumacher sa harap. Yes, correct. Oo. Wow. Ano bang style ni Michael? He's one of the aggressive driver, parang si Max Verstappen. He's not considered a very smooth driver, pero yung isa sa mga specialty niya, yung wet weather driving. Na pag umulan, given na yan, Michael Schumacher will be in front. Fighting for the win. Kasi isa yan sa mga Rainmaster. Naalala ko nun sa Hockenheim, every time umuulan sa Europe, nakakabilib talagang panoorin paano mag-drive si Michael Schumacher. Parang ngayon, pag maulan, na-excite yung mga Verstappen fans, ganun. Nung panahon nyo, pag maulan na-excite yung mga Schumacher fans. Nagsimula akong maging fan ng Formula 1 late 1990s, di ba? Hindi pa dominant si Michael noon. So I was really rooting for the underdog, which was Schumi versus Hakkinen. Nawalan lang ako ng interest sa Ferrari noon nung naging dominant na sila. Gusto ko kasi underdog So si Montoya na yung sinusuportahan ko. nung niratrat na ni Schumacher yung natuloy-tuloy, nawala ka na sa Ferrari. Pero nung nagbi-build up pa lang sila, talagang tifosi. Okay, grabe pala, Parang Rainmasters and aggressive drivers, parang may something in common sila, Senna, Mang Max.
tsaka si Schumacher, no? And even for those who has been watching Formula 1, nung nagsimula din akong manood, I'm sure marami pang masasabi yung mga yan. Kaya yung mga followers natin na Schumi fans, Ay, oo. talagang i-comment nyo kung bakit kinukonsider na GOAT si Schumi. Yes, mga memories nyo, ilagay nyo dito. Gusto ko rin malaman ano nakakuha ng 7 yan? Ano bang pinaggagawa niyan sa Manibela? So i-comment nyo yung mga Schumacher memories nyo.